Dahil sa sinabi niyo ni Arthur, tila bumalik si Isabela sa kasalukuyan. Ramdam niyang namula at uminit ng mga pisngi niya sa nakita kaya nagmadali siyang lisanin ng banyo. Anong nangyayari sa kanya? Kinailangan niyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Isabela, doktor ka. Walang mali siya sa'yo. Dapat ang mga bagay na ganito. Lagi ka namang nakakakita ng ganun sa linya ng trabaho mo. Unti-unting bumalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Kahit na malakas pa rin ang tibok ng puso niya, hindi pa rin lumalabas ng banyo si Arthur at wala siyang planong pumasok ulit. Wala siyang pagpipilian kung hindi ang hintayin ito. Sa susunod Isabela, huwag kang papasok ng basta-basta kasi. Muling paalala niya sa sarili. Habang hinihintay si Arthur, inilibot niyang mga mata sa kabuuan ng kwarto nito hanggang sa mahanap ng mga mata niyang isang jewelry box sa ibabaw ng bedside table nito. Nakabukas ito't kitang-kitang isang napakagandang platinum diamond bracelet na nakahimlay sa loob. Hindi mapigilan ni Isabelang mamangha. Ang ganda naman. Nagustuhan mo ba? Ginulat siya ng boses ni Arthur. Lumalabas pa lang ito galing sa banyo at umupo ito sa gilid ng kama. Ha? Muling namula si Isabela dahil sa pagkapahiya. Napalakas yata ang sinabi niya. Ano ka mo? Sabi ko, gusto mo ba to? Inulit pa ni Arthur ang tanong habang kinukuha mula sa jewelry box ang bracelet na dinala doon ni Garrett kaninang hapon lamang. Hindi malaman ni Isabela kung bakit siya tinatanong ni Arthur. Agad niyang inalis ang tingin sa bracelet at nagkibit balikat. Maganda naman. Sa'yo na. Natuwa si Arthur dahil halatang nagustuhan ito ni Isabela. Ano? Nalaki ang mga mata ng babae. Hindi. Hindi mapigilan ni Isabelang mautal. Habang sumisenyas, natataranta siya. Hindi ko matatanggap yan, saka bakit may ibibigay sa akin yan? Sumimangot si Arthur ng kaunti. Kunin mo na kasi. Isipin mo na lang na thank you gift ko sa'yo. Nagatubili pa rin si Isabela. Umiling siya. Hindi ko pwedeng tanggapin, Arthur. Doktor ako. Trabaho kong magligtas ng buhay. Kapag tinanggap ko yan, para na rin akong tumanggap ng suhol. Ang dami mo namang sinabi, putol ni Arthur sa kanya. Tumayo ito't inabot ang kaliwang kamay niya at saka ikinabit ang bracelet doon. Mainis pa rin sa tono ng pananalita nito. Kung gusto mo isang bagay, kunin mo. Huwag mong pahirapin ng sarili mo, lalo na kung inaalok na sa iyo. Kung ganun lang sana kadali, bulong ni Isabela sa sarili. Napakadali ng lahat ng bagay para kay Arthur, pero para sa kanya, madali lang itong sabihin pero napakahirap isabuhay. Matagumpay na naisuot ni Arthur ang bracelet kay Isabela. Ang malamig na alahas ay humahaplos sa kanyang mainit na balat. Binitawan na ni Arthur ang kamay niya. Bagay na hindi sana niya gusto ngunit kailangan dahil iyon ang tama. Bagay sa'yo. Sige na nga. Nasuot ko na. Alangan naman na isoli ko pa. Thank you. Napangiti din si Arthur. Masaya siya na tinanggap ni Isabela ang regalo niya. Lihim niyang pinagmamasdan ang magandang mukha nito nang bigla na lang nawala ang matamis na ngiti doon. Arthur, gusto mo ba talaga ang nobya mo? Yung totoo, kahit siya ay napaisip sa tanong na iyon ni Isabela. Nangunot ang noon niya. Wala sa ugali ni Isabela magtanong ng mga ganoong bagay. Inaamin ni Arthur na kahit siya ay hindi alam kung paano nga ba ang pakiramdam na may gustuhin. Siyempre ang isasagot mo ay oo, tama. Maagap na salo ni Isabela para hindi mahalata ni Arthur na nagsisisi siya at nagtanong pa siya. Oo naman. Sinong boyfriend ang ayaw sa girlfriend niya? Kaswal na sagot ni Arthur kahit medyo naiinis siya sa tanong nito. Oo nga, sabi ko nga. Mahinang naging sagot ni Isabela. Ngunit napansin ni Arthur na bumaba ang mga balikat nito at may bigat sa mga hiyapak ng babae na umalis ito. Sa tingin niya ay medyo nalungkot ito. May ilang mga tanong na namuo sa isipan ni Arthur. Kung bakit tila nalungkot si Isabelang bigla. Alam niyang hindi siya dapat mag-isip ng walang basehan pero posible kayang nalungkot si Isabela dahil gusto siya nito. Iniisip pa lang ito ni Arthur pero naninindig ng mga balahibo niya. Imposible. Hindi maaari. 2 araw na ang mabilis na lumipas. Hindi pa rin maalis ni Isabela sa isip ang gumugulo sa kanya. Naisip niya kung anong mangyayari kapag pumayag siya sa inaalok nitong divorce.
Oo, gusto niyang maghiganti sa dati niyang pamilya para sa lahat ng mga ginawa nito sa kanya at kay Joshua. Pero walang kinalaman si Arthur doon. Sa maikling panahon na nagsama sila, napagtanto niyang mabuting tao ito. Hindi magiging patas para kay Arthur kung pati ito ay madadamay sa binabalak ng paghihiganti. Hindi niya pwedeng ilayo si Arthur sa taong tunay nitong minamahal. May usapan silang makikita ni Nikki para mananghalian. Hindi na nakatiis ang kaibigan kaya nagtanong na ito agad-agad. Ako nga'y tapatin mo, Bella. Anong meron sa pagitan niyo ni Arthur? Imagine, nakipagsuntukan yung tao para sa'yo. Pasyente ko siya, yun lang. Di ba nga akala niya may something sa amin ni Brandon? Tapos nakita niya kayo, akala niya nagtataksil si Brandon. Nagalit siya, gets mo ba? Ay, akala ko may something talaga. May pagkadismaya sa boses ni Nikki. Oh well, mukha naman siyang mabuting tao kahit medyo mainit parating ulo. Magaling kumilatis ng tao si Nikki at hindi nga ito nagkamali kay Arthur. Hindi naman mapigilan ni Isabel ang makaramdam ng simpatya para sa lalaki. Hay, o para saan yun? Wala. Nakapagdesisyon na si Isabella. Sa susunod na magkita sila ni Arthur, sasabihin na niyang pumapayag siya sa divorce na hinihingi nito. Sa dorm, nakauwi na si Isabella. Nang hapong iyon din, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Hello? Si Miss Isabella Navarro ba to? Speaking. Dito po ito sa Forest Lake Cemetery, ma'am. Pwede po ba kayong pumunta dito para kunin ang urn ng nanay niyo? Ni-request po kasi ni Mrs. Jessa Navarrong lupa. Gagamitin daw po. Ano? Tila binuhusan na nagyayalong tubig si Isabella. Kahit hanggang kamatayan yata hindi siya titigilan ni Jessa. Pati ang nanay niyang nananahimik sa kabilang buhay ay pinapakialaman nito. Dali-dali niyang kinuha ang bag at cellphone niya. Ilang sandali pa'y nag-aabang na siya ng masasakyan pero minamalas siya. Dahil lahat ng dumadaan na taxi ay may laman. Please, ngayon pa na walang masakyan. Habang umiigting ang galit at inis niya dahil sa ginawa ng madrasta, isang itim na sasakyan ang tumigil sa harapan niya. Bumaba ang bintana nito, tumambad kay Isabella ang gwapong mukha ng dating nobyo. Si Dylan Soto, nakangiti at lalong gumwapo. Bella, ikaw ba yan? Saan ang punta mo? Halika na, ihahatid na kita. Mukhang walang taxi dito sa area nyo. Sandali nagatubili si Isabella kung sasakay ba siya o hindi. Palaisipan sa kanya kung bakit nasa bansa si Dylan. Ganun pa man ay hindi itong panahon para pagtuunan niya ng pansin kung bakit nandoon ito. May mas importanteng bagay siyang dapat asikasuhin at naubusan na siya ng oras. Thank you. Pwede mo ba akong ihatid sa San Sebastian Bridge? Malapit lang naman yon. Ang Sebastian Bridge. Paano makakalimutan ni Dylan ang lugar na yon? Naging bahagi ang lugar na yon ng kanilang kabataan, ng kanilang pag-iibigan. Malapit yun sa Forest Lake Cemetery kung nasaan nakahimlay ang namayapang ina ni Isabella. Lagi niyang sinasamahan ng nobya doon, lalo na kung napag-iinitan si Isabella ng madrasta. Gusto sanang tanungin ni Dylan kung bakit tila nagmamadali si Isabella, pero hindi niya itinuloy. Okay, sakay na. Nang makarating sila, halos hindi na nahintay ni Isabella na tumigil ang sasakyan bago ito bumaba. Isabella, mabuti na lang at nahawakan siya ni Dylan bago siya madapa. Dahan-dahan. Okay lang ako. Thank you sa paghatid. Pasensya ka na sa abala. Ingat ka sa pagmamaneho. Alam kong busy kang tao, Dylan. Yun lang at mabilis nang kumaripas ng alis si Isabella. Naiwang nagkakamot ng ulo si Dylan. Marahil ay galit pa rin sa kanya ang babae. Kung sa bagay, siya naman talagang may kasalanan at deserve niya kung ano man ang pinapakita sa kanya ni Isabella. Sandali nag-isip si Dylan hanggang sa mabuong isang desisyon. Sinundan niya si Isabella papasok ng sementeryo. Nang marating ni Isabella ang libingan ng ina, nagsimula na palang maghukay ang mga taong inupahan ng mga Navarro. Naroon ang tatay niya, si Jessa at si Ivy. Nagulat din sila nang makita siya doon, nanginginig ang bawat tibla ng kalamnan ni Isabella sa nadatnan. Isabella, anong ginagawa mo dito? Singhal ni Roger sa anak. Wala ka na talagang galang, ni hindi mo man lang ako magawang igalang bilang tatay mo. Tatay? Madi na pagkakabikas ni Isabella sa katagang yun. Puno ito ng pait at walang halo ng pagkilala. Natawa siya ng malakas sa tinurong libingan ng ina. Sa harap ni Mama? Gusto mong tawagin kitang papa? Talaga ba?
Di ba nga hindi mo ko pinapansin kapag papantawag ko sa'yo? Namutla si Roger sa galit. Ikaw, tingnan mo nga naman ang talas na ng dila mo, Isabela ha? Wala kang galang, sumbat ni Jessa. Ma, huwag mo nang pansinin yan. Nagmamadali ako. Alisin na natin yung lintik na urn tapos umalis na tayo, suwestyon ni Ivy. Napatingin si Jessa kay Isabela, itong tipo ng babaeng hindi magpapakabog. Sandali, perfect timing nga eh. Nandito na siya at makikita niya kung anong mangyayari. Sinenyasan pa nito ang mga tauhan na bilisan ng paghuhukay. Hindi makakapayag si Isabela na magiging sa kabilang buhay ay malalapastangan pa ang ina kung kailangan niyang makiusap at ibaba ang pride niya para lamang tumigil ang mga ito. Pigilan mo sila, pakiusap, kahit na hindi na para sa amin ni Joshua. Minahal mo naman si Mama, hindi ba? Sa mga alaala ni Isabela, minahal ng tunay ni Roger si Lucinda, kahit na hindi siya kailanman naging malapit sa kanila ni Joshua. Dati nga, lagi niyang biro ng tunay na love story ang meron ng mga magulang at sila ni Joshua ay mga aksidente lamang ng relasyong iyon. Hindi na napigilan ni Isabela ang magsaganang daloy ng luha. Paano mo na atim na gawin ito sa babaeng minsan mong minahal? Pinili ni Mama ang sementeryong ito bago pa siya mamatay. Magkatabi nga kayo eh. Dalawang kinuha niya sa pag-asang magkakasama kayo hanggang sa kabilang buhay. Ganon ang pagmamahal na meron si Lucinda para kay Roger. Isang buhay na magkasama habang nabubuhay sila at hanggang sa kabilang mundo. Nang mabanggit ang yumaong asawa, tila nagkaroon ito ng epekto kay Roger. Bella, napansin to ni Jessa, kaya siyang nagsalita para sa lalaki. Ayos ka din ano? Baka nakakalimutan mo na ako ng Mrs. Navarro ngayon. Kami nang dapat na magkasama sa kabilang buhay. Exactly, sabi ni Ivy na halos manlisik ang mga mata. Gusto mong malaman kung anong true love, Isabela? Ang mga magulang ko. Matagal na naging Mrs. Navarro ang nanay mo, habang matagal na naghintay ang nanay ko. At ngayon napatay na siya, gusto mo pa din na pahirapan ang nanay ko? Aalisin namin ang nanay mo sa sementeryong ito at wala kang magagawa. Nakakahiya ka. Muling sigaw ni Jessa kay Isabela. Halos pumutok na sa nararamdamang galit si Isabela. Pero alam din niyang tapos na ang laban. 3 laban sa 1. Wala siyang laban sa mga walang pusong nilalang. Pa, muling hinarap ni Isabela ang ama. Please, nakikiusap ako. Bigyan niyo naman ng dignidad si Mama. Balang araw magkikita din kayo. Gusto niya bang isumbat niya sa inyo ang araw na ito? Nanginginig ang mga kamay ni Roger, kinuyom niyang mga ito. Senyales na nahihirapan din siya. Ang huling alas ni Isabela ay ang pagluhod sa harapan ng ama. Pa, please, pakiusap. Ang malakas na sigaw ni Jessa sa mga manggagawang inupahan ang umagaw sa atensyon ng mag-ama. Hoy kayo, ano pang hinihintay nyo? Pasko? Binabayaran kayo para maghukay at hindi makiasyoso sa drama ng mga taong walang magawa sa buhay. Hala sige, hukayin nyo na yan. Ang babagal. Hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Jessa na magsalita pa si Roger kahit na hinihintay ni Isabela ang magiging pasya ng ama. Hindi pa ito nakontento. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyo akong ginagalit. Baka hindi niyo kilala si Arthur Gutierrez, yung big time, yung mayaman. Boyfriend siya ng anak ko. Kapag ginalit niyo ako, ginalit niyo rin si Ivy. At kapag galit si Ivy, kayong mananagot kay Arthur. Ayaw na ayaw pa naman ni Arthur na nagagalit si Ivy. Nang marinig ang pananakot ni ito, tila ginanahan ng mga tao na tapusin ang gawain nila. Kahit na ordinaryong tao ay kilala si Arthur at ang pamilyang kinabibilangan nito. Natuwa naman si Jessa dahil nakitang gumana ang pananakot niya. Maghukay na kayo, bilisan nyo. Muling utos ni Jessa. Wag! Nagpanik si Isabela. Gusto niyang iharang ang sarili niya at pigilan sila, ngunit nag-iisa lamang siya. Wala siyang laban sa mga lalaking iyon, ngunit hindi rin siya makakapayag na wala siyang gagawin para mapigilan sila. Ang sumunod niyang ginawa ay naging dahilan para tumigil ang mga manggagawa pansamantala. Dahil sa kagustuhang pigilan ng mga ito, sumadsad si Isabela sa lupa na may nakausling bakal. Mabuti na lamang at nagawa niyang pigilan ang tuluyang pagkahulog sana. Nasugatan siya at may masaganang daloy ng dugo mula sa kanyang kanang kamay pero hindi ito pinansin ni Isabela. Ang drama naman, iritadong sabi ni Ivy. Marahas niyang tinabig si Isabela sa braso. Alisin niyo nga to dito. Nakita ni Isabela ang bracelet sa kamay ni Ivy. Hindi siya pwedeng magkamali.
Kawangis yun ng bracelet na ibinigay ni Arthur sa kanya. Umalis ka sabi! Galit na sigaw ulit ni Ivy. Wala akong pakialam sa'yo, Isabela. Nakakaabala ka. Akma nga hampasin sana ni Ivy si Isabela ngunit may pumigil sa kamay niya para gawin ito. Anong? Walang nakapansin na nandun na si Dylan at siyang humila sa kamay ni Ivy. Sa itsura nito, hindi ito natutuwa sa nakikita nitong ginagawa nila kay Isabela. May galit sa mga mata nito at mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Ivy. Unti-unting gumuhit ang sakit sa mukha ng babae. Aray, nasasaktan ako! Masakit ba? Sa tingin mo si Isabela hindi nasasaktan? Mababa at nakakatakot ang boses ni Dylan habang tinitignan niyang dugo ang kamay ni Isabela. Binitawan niyang kamay ni Ivy na may dahas. Tumabi ka nga. Maagap na kinarga ni Dylan si Isabela na walang kahirap-hirap. Ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Bella, I'm sorry. Andito na ako. Dahil sa sobrang pagod, hindi na mapigilan ni Isabela ang sariling hayaan si Dylan sa ginagawa. Nanginginig pa ang buo niyang katawan mula sa galit at pagkawala ng pag-asang mailigtas ang ina. Batid ni Isabela na pag-aari ng mga Navarro ang bahagi niya ng sementeryo at wala siyang magagawa para pigilan sila. Ang galit na nararamdaman niya para sa kanila ay hindi biro. Bella, bulong ni Dylan sa kanya matapos siyang paupuin sa isang batong upuan sa hindi kalayuan. Binalutan din siya ng jacket nito. Anong maitutulong ko? Sabihin mo sa akin at baka may magawa ako. Gusto kong makuha ang mga labi ng nanay ko. Sige, gustong maiyak ni Dylan. Binalot din niyang sugat ni Isabela ng panyo. Pwede na muna to. Mamaya gagamutin natin ng maayos. Masakit ba? Hindi malaman ni Isabela kung alin sakit ang tinutukoy ni Dylan kaya hindi siya sumagot. Naramdaman na lang niya ang banayad na paghaplos ng lalaki sa buhok niya. Hintayin mo ko dito. Kukunin ko si Tita Lucinda. Nang bumalik si Dylan sa puntod, nakita niyang matagumpay nang naialis ang urn ng nanay ni Isabela. Wala na siyang sinabi sa mga naroon. Pinulot na lang niya ang urn at umalis kasama to. Wala ring pumigil sa kanya. Pinanood lamang ni Ivy si Dylan habang ginagawa ito, ngunit wala siya sa wisyo. Nakita niyang bracelet na suot-suot ni Isabela kanina. Parehong-pareho ng kanya. Hindi niya lubos maisip kung paano yon pwedeng mangyari. Pero nakita niya din na magkasama sina Dylan at Isabela. Pwedeng si Dylan ang bumili ng bracelet para kay Isabela. Maswerte talagang Isabela na yon pagdating sa lalaki. Naging magnobyo sila nung mga bata pa sila bago magpunta ng abroad si Dylan at ngayon nandito na siya. Pagkatapos ng ilang taon sa tingin ni Ivy ay sila pa din ang magkakatuluyan. Napangiti si Ivy. Well, mukhang sa akin pa rin ang huling halakhak. Arthur is as good as mine. Bella, saan mo gustong pumunta? Tanong ni Dylan habang papalayo sila sa sementeryo. Mahigpit ang pagkakayakap ni Isabela sa urn ng ina. Ang atensyon niya ay nasa labas. Sa ospital. Sige. Hindi na muling nagtanong pa si Dylan. Tinuon na lang niyang atensyon sa pagmamaneho hanggang sa marating nila ang ospital na pinagtatrabahuhan ni Isabela. Bumaba si Isabela na bitbit pa rin ang urn. Dito na nagsalita si Dylan. Bella, sasamahan kita. Gusto mo? Tila walang narinig si Isabela. Tuloy-tuloy lang ito sa pagpasok sa ospital. Dire-diretso siya hanggang marating ang private room ni Arthur. Pagpasok niya ay nadatnan niya sina Garrett at Arthur sa kalagitnaan ng isang masinsinang pag-uusap via video conference. Nagulat pa si Garrett nang makitang itsura niya. Isabela? May meeting lang kami. Mabilis lang ito. Garrett, ayos lang. Mamaya na natin tapusin to. Mag-break muna tayo. Yes sir, sagot ni Garrett at mabilis nang nilisan ang kwartong iyon. Bella, may problema ba? Masama bang pakiramdam mo? Yung baby ba? May nararamdaman ka ba? Alam ni Arthur kung gaano kahirap ang pagbubuntis. Namumutla si Isabela kaya lalo siyang nag-alala. Nanatiling nakatayo sa malayo si Isabela pero pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan ay humakbang ito palapit sa kanya. Nakita din niya kung paano tanggalin ni Isabela ang bracelet na ibinigay niya. Kailan lang at ipinatong ito sa lamesa sa harap niya. Nagpunta ako dito para ibalik ito sa iyo. Kalmado si Isabela nang sinabi niya to. Bakit mo ibinabalik? Hindi ba binigay ko na sa iyo? Ngayong magkaharap na sila, saka lamang pinakawalan ni Isabela ang mapait na tawang kanina pa niya pinipigilan bago magumpisa sa mga gusto niyang sabihin kay Arthur. Nagkamali ako. Inisip kong para sa akin ang bracelet na yan.
Sana sinabi mo sa akin na mali ako para hindi mo na kailangang ibigay pa sa akin. Ha? Hindi pa tapos sa mga gusto niyang iparating si Isabela. Mr. Gutierrez, please lang. Sa susunod, huwag kang mamimigay ng mga bagay na ganito. Tignan mo tuloy ko anong nangyari. Kinuha kong para sana sa nobya mo tapos kailangan mo pang bumili tuloy ng bago. Oo, alam kong mayaman kayo pero hindi ba sobrang abala yon? Naiwang nag-iisip si Arthur habang papalabas si Isabela. Napagtagpi-tagpi na niya ang mga nangyari ng mabilis. Maaari nagkita sina Isabela at Ivy. Hindi mahalaga kung saan at paano nagkita ang dalawa para sa kanya. Ang bumabagabag kay Arthur ngayon ay kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ni Isabela. Ang bracelet na yon ay para sa kanya naman talaga at hindi para kay Ivy. Nang makalabas ng pintuan si Isabela, si Garrett agad ang sumalubong sa kanya. May malapad na ngiti ito sa mga labi. Bella, tapos na kayo mag-usap ni Sir? Hindi sinagot ni Isabela ang tanong ni Garrett bagkos ay umikot siya at hinarap ulit ang gulat pa rin si Arthur. Oh, and one more thing. Nakalimutan ko rin nga palang sabihin na hindi ako papayag na mag-divorce tayo, Arthur. Na-realize ko kasi na kung anong akin, dapat ay akin. Kung anong hindi akin ay hindi ko gusto. At kung anong akin, walang ibang pwedeng kumuha. Isinarado ni Isabel ang pintuan ng malakas. Matagal na nakatingin lang sina Garrett at Arthur sa nakasarang pintuan. Garrett, narinig mo siya hindi ba? Yes, sir. Ano kayang ibig sabihin ni Isabela? Sir, sa pagkakaintindi ko po parang umaamin si Isabela sa inyo. Parang gusto niya rin po yata kayo. Kung natanoon ni Arthur habang pinipilit maging kalmado, walang magandang maidudulot ang galit niya ngayon. Relax, Arthur. Huwag kang magagalit. Bakit ang hirap namang unawain ng mga babae kasi? Kahit na anong pilit niyang maging kalmado, nanaig pa rin ang galit na kanina pa nagpupumiglas. Walang kwenta. Kung talagang gusto niya ako, bakit niya ibinalik yung bracelet, Garrett? Nakalabas na ng ospital si Isabela, hawak pa rin niya ang urn ng ina. Bella, sinalubong siya ni Dylan. Nagulat pa si Isabela nang makitang lalaki. Nandito ka pa. Tipid na ngumiti si Dylan, kita sa mga mata niyang pag-aalala para sa kanya. Paano naman kitang maiiwan dito kung alam kong hindi ka okay? Dahil sa sinabi ni Dylan na paatras si Isabela. Okay lang ako. Salamat pero hindi mo kailangang gawin ito. Pwede ka na umalis, Dylan. Nasaktan si Dylan sa tahasang pananaboy ni Isabela sa kanya pero hindi din siya madaling mapasuko. Ano ka ba? Okay lang, ikaw. Paano ka? Sanang punta mo niyan. Ako? Saka lamang napagtanto ni Isabela kung bakit siya tinanong ni Dylan kung saan siya pupunta matapos doon. Hawak pa din niya ang urn ng ina at hindi niya alam ang susunod na gagawin. Naisip ni Dylan na yakapin si Isabela pero hindi niya ginawa. Nalulungkot siya para dito. Bella, hayaan mo samahan kita. Hayaan mo bumawi ako at alagaan ka. Umiling si Isabela. Hindi pwede. Hindi ko gusto. Matapos nilang maghiwalay maraming taon nang nakakalipas, natutunan ni Isabel ang hindi pwedeng pagkatiwalaan si Dylan dahil iniwan siya nito sa ere. Hindi naman siya masisisi ni Dylan pero aminado itong nasasaktan siya dahil sa mga sinabing yun ni Isabela. Pakiramdam niya ay sinaksak ang puso niya. Mula sa bulsa niya ay kinuha ni Isabela ang cellphone niya para tumawag. Nikki, nasa labas ako ng ospital. Pwede mo ba akong puntahan dito? Naroon pa rin si Dylan matapos ng tawag na yon. Parang walang epektong pananaboy niya sa lalaki. Mauna na ako, magkikita kami ni Nikki. Alam ni Dylan na hindi niya kayang iwan si Isabela, lalo na sa sitwasyon nito ngayon. Hindi na siya pinansin pa ni Isabela. Napagpasyahan ni Dylan na wag umalis doon hanggang sa dumating ang kaibigan nito. Susundan na lang siya nila. Total hindi naman bawal ang tumambay doon. Isabela, tawag ng babae kay Isabela. Nikki, sinalubong ni Isabel ang kaibigan at niyakap ito ng mahigpit. Dito niya binigay laya ang mga emosyong kanina pa gustong kumawala. Tahimik lang si Dylan habang pinagmamasdan ng dalawang babae. Parang kailan lang, bumalik sa kanya ng mga panahong sa kanya, kumukuha ng lakas si Isabela sa tuwing hapong-hapo ito sa takbo ng buhay niya. Ngayon ay wala na siyang karapatan pang samahan man lang ito. Tumalikod na siya para bumalik sa sasakyan niya. Okay lang, Dylan. Take your time. Marami ka nun ngayon. Magkakaayos din kay ni Isabela. Pangungumbinsi pa niya sa sarili. Sa bahay ni Nikki nagpunta ang magkaibigan. Dito din nila sabay inayos ang altar kung saan nila ilalagay
ang nanay ni Isabela. Hindi kasi pwede sa dorm. Parang hindi tamang ganito, Nikki. Ang alin? Best friend mo ko. Kung buhay ang nanay mo, malamang mas paborito ko nun kesa sa'yo. Nandito na siya sa bahay ko. Babantayan niya ako. Maiiyak na naman si Isabela pero kagad siyang pinigil ng kaibigan. Tama ng iyak. Kapag umiyak ka pa, kapag may tumulong luha dyan galing sa mga mata mo. Friendship over na tayo. Sige ka. Sira, sige na nga, hindi na ako iiyak. Pero Nikki, kailangan kong bumalik sa bahay. Kailangan kong makuhang lahat ng gamit ni Mama. Sasamahan kita. Kinabukasan, maagang naghanda ang dalawang magkaibigan para pumunta sa bahay ng mga Navarro. Itinaon nilang walang tao sa bahay para wala silang maging problema. Katulong lang ang nadatnan nila doon. Dumiretso na sila sa kwarto ni Isabela, pero narinig nilang katulong habang kausap si Jessa sa telepono. Yes, madam. Sisiguraduhin ko pong wala siyang makukuhang hindi sa kanya. Ang galing ng mga maid niyo, Bella. Reporter din. Palatak ni Nikki. Hay, hayaan mo na. Bilisan na natin. Kakunti lang naman ang gamit na kukunin ni Isabela. Lumaki siyang salat sa gamit dahil hindi naman siya binibilhan ng madrasta. Madami sa mga gamit niya ay gamit pa ng mayapang ina, kaya ganun na lang ang kagustuhan niyang makuhang mga to. Mabilis niyang inayos sa mga gamit na kukunin niya. Matapos niyang magayos ng mga kinuhang gamit ay dinala niya kaagad ito sa katulong na kausap ni Jessa kanina. Ayan, i-check mo. Paglabas ko ng pintuang yan, wala na kayong magagawa pa. Kaya tignan mo ng maigi. Sumimangot ang katulong habang ini-inspeksyon ng laman nito. Sumusunod lang po ako sa utos ni Madam Jessa. Huwag po kayong magalit sa akin. Okay na po. Gigil mo ko, te. Irap ni Nikki sa babae. Tama na, Nikki. Tama naman siya. Ginagawa niya lang ang trabaho niya. Tara na. Naku, hinayaan mo sana kung konyatan yon. Kahit isa lang. Halika na. Natatawang yaya ni Isabela sa kaibigan. Nag-bus sila. Tig-isa sila ng maleta. May isang sakayan pa sila bago marating ang bahay ni Nikki. Nakababa na sila at naghihintay na lang ng masasakyan ulit. Weekdays kaya maraming tao at batid nilang medyo pahirapan ang sakayan kapag ganoong oras. Nagkataon naman na nasa intersection din si Garrett at Arthur. Hinihintay na lang ni Garrett ay ang go signal ng may pamilyar siyang nakita sa may sasakyan. Sir, hindi ba si Isabela yon? Naningkit ang mga mata ni Arthur nang makitang babae. Hays, itong babaeng ito talaga. Parang hindi doktor. Nagbitbit pa ng suitcase na mas malaki sa kanya. Parang hindi buntis eh. Napakamot na lang ng ulo si Garrett. Garrett, doon ka tumigil sa kanila. Utos ni Arthur. Ano kayang gagawin ni Arthur? Bakit niya nilapitan si Isabela? Ano kayang makikita ni Arthur sa mga gamit ng asawa na tila pamilyar sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.